Good morning po sa lahat. Jeffrey Perez po, isa po sa mga pioneer members ng Supreme Wealth Alliance Ultimate. Nandito po ngayon ako sa aking home office dito po sa may Quezon City. As you can see, ito na rin po yung aking working station. Ayan, dyan ako nagtatrabaho. And sa bahay lang ako nagtatrabaho. Okay. So, ano meron sa video na to? Wala lang, naisipan ko lang pong mag-video ng sarili ko, mag-share ng konting kwento. Para sa akin kasi, yung mga simpleng kwento-kwento lang, yun talaga yung nagpapa-widen ng aking utak eh. Yung kumbaga, yung mga kwento na yan, pwede mong tingnan as corny, pero deep, subconsciously, yan yung talaga nagpapatibay sa'yo eh. Yung mga motivational na kwento na yan, kahit wala na kwentang kwento, pero subconsciously talagang yan yung nagpapa-open ng mind natin. So, ano yung kwento? Ano yung gusto kong ikwento sa inyo? Kagabi kasi naisipan ko lang yung kwentong to. Ito po yung kwento ng rabbit saka ng fox. Okay? Isa pong koneho saka isang fox. Fox. Okay? Hindi ko nga alam kung ano pong Tagalog ng fox. Isang araw, mayroong isang rabbit. Okay. Yung rabbit na yun, katagal-tagal lang siya sa forest. Ganyan niya. Pero lingid sa kaalaman ng rabbit na yun, meron pong isang fox na nandun sa may bushes. Okay, may fox dun na parang binamatsagan lang niya yung rabbit. Walang kaalam-alam yung rabbit. And kumukuha siya ng tiyempo, bigla niyang huhulihin yung rabbit. Di ba? So, ngayon, nangyari, nung medyo napag-aralan na ng fox yung tatakbuhan niya, pag hinabol ko to, dito ko siya papupuntahin, ganyan-ganyan. Naplano na niya yung strategy niya, umaksyon na yung fox. Hindi, bigla siya tumalon, fox! Di ba? So, nakita siya ng rabbit, rabbit! Ay, fox! Sabi niya ganyan. Tumakbo na sobrang bilis yung rabbit. Siyempre, as usual, hinabol siya ng fox. Yung rabbit pala magaling. Medyo sumisiksik-siksik siya sa mga maliliit na butas, ganyan-ganyan. Alam niya yung mga papasukan niya, ang bilis niyang tumakbo. Yung fox na naman, magaling din siya. Talagang hinabol niya ng ano ganyan. Kaya niya sumiksik, kaya niyang i-shrink yung sarili niya. Kasi yung fox, ano yun, mabalahibo yun eh. Pasok siya, pag pumasok yung rabbit sa butas, pasok din siya, lilid siya ganyan. Tapos, lalabas na ganyan. So, ano kaya yung naging kinahinatnan ng rabbit? Namatay kaya yung rabbit? O nakain kaya yung rabbit? O yung fox kaya yung nakain? Di ba mga ganun? To end the story, ang nangyari po, hindi nahabol ng fox yung rabbit. Bakit kaya? Palagay mo. The reason kung bakit hindi nahabol ng fox yung rabbit, kasi yung rabbit, tumatakbo po siya para sa buhay niya. Di ba? Pero yung fox, tumatakbo siya para lang sa tanghalian niya. You see the difference po, di ba? Yung rabbit, the rabbit was running for his life, but the fox was only running for his meal. Yun yung reason kung bakit hindi nahabol ng fox yung rabbit. Although, alam natin lahat na yung fox is mas mabilis talagang tumakbo kaysa sa rabbit. Diba? So, ano po yung relation nun dun sa ginagawa nating negosyo? Okay? So, marami kasing tao nagtatanong po sa akin. Siyempre, hindi naman po maiwasan. Pag medyo naging top earner ka, siyempre, magiging curious yung tao. Paano mo nagawa yun? Sasabihin nila, apply. Ano bang strategy mo? Diba? So, ako din, iniisip ko rin sa sarili ko, paano ko nga ba nagawa yun? Diba? Paano ko nga ba na-reach yung ganong klase ng earning? And, habang ina-evaluate ko, wala talagang secret ingredient eh. Pag ako tinanong kung ano po yung sikreto mo, ang sinasagot ko lang po sa kanila, Sir, ma'am, siguro lagyan lang po natin ng puso yung pagpo-promote natin. Diba? Siyempre, kung ikaw sabihin ko sa iyo yun, siyempre, meron po, siyempre naman, may puso. Nilalagyan ko naman ng puso. Diba? Pero, if you come to think of it, nilalagyan mo nga talaga ng puso. Paano mo ginagawa yung business? Ginagawa mo ba siya para sa
buhay mo, okay? Or ginagawa mo siya para lang sa extra income, pambili ng cellphone, ganyan. Siguro doon po tayo nagkakaiba. Ako po kasi before ako ma-involve sa ganitong klaseng negosyo, talagang sobrang lagapak po ako sa lupa. Talagang walang-wala po ako. I know the feeling of the status na talagang walang-wala ka. Okay? And before ako magiging involved sa Supreme Health Alliance, talagang sobrang walang-wala ako. Dumating sa point na halos din naging tambayan na po ng Bombay itong bahay namin. And siguro malalaman yung story ko sa isang video. Talagang alam ko yung feeling na yung living by the day. Kasi before po ako maging ma-involved sa ganitong negosyo, ang source of income ko po yung computer shop ko eh. Meron po akong computer shop. Although maganda po yung bayaran sa computer shop, maganda yung income, pero we're living by the day. Di ba? Dumating sa point na nagkasakit kami dalawa ng anak ko. So, kailangan kong isara yung computer shop. Wala kaming kinikita. Di ba? So, pag naintindihan mo yung business ng Supreme Health Alliance, doon pumapasok yung leverage. Yun talaga yung leverage. Kasi meron, before din ako mag-swap, offline networker din ako. Pinag-aaralan namin yung leverage. Naisip ko, ano ba talaga yung totoong leverage? Di ba? Kasi sa offline, ganun din eh. Di ba? Ang kino-compare natin yung sarili natin sa empleyado versus the offline networker. Yung empleyado daw is living on a rat race. Tapos yung networker naman is living on a leverage. Di ba? Pero if you come to think of it, yun ba talaga yung totoong leverage? Kasi as a networker, ganun din naman ginagawa eh. Gigising ka ng umaga. Kapag hindi ka nagpunta ng opisina, wala kang kita. Diba? Kasi kailangan gawin mo doon, mag-invite ka ng tao. Paupuin mo sa seminar room. Tapos pag nag-join, doon papasok yung income. Diba? Ngayon, sa Supreme Health Alliance, ganun din. Same opportunity, same potential ng income, pero yung leverage niya is much higher. Kasi una-una, hindi na ako pumupunta ng opisina, dito lang ako sa bahay. Pangalawa, hindi ko na kailangan gumastos sa pamasahe, sa lunch, sa merienda. Hindi ko na kailangan i-libre yung prospect ko, imimit ko sa isang lugar. Ito talaga yung tunay na leverage. Diba? So, I guess, yun talaga yung pinakamagandang business. If you ask me what's the quickest way to get rich, siguro, networking. Wala nang iba. Kasi, sabi nga ni Robert Kiyosaki, I'd rather earn 1% of the effort of 100 people than earn 100% of my whole effort. Diba? Kahit kumita ka lang ng tagmamimiso sa maraming tao, okay lang yan. Okay? Yun yung secret ng mga mayayaman. Okay? So, to end this video, secret ng mayayaman, yung leverage talaga. Diba? Kaya siguro magtataka ka kung bakit halos lahat ng tao nakapunta na ng SM, pero almost 99.9% hindi pa nakikita si Henry C. sa personal. Pero siya talaga yung kumikita. Di ba? Yun yung nakapagtataka doon, no? Yun yung ibig sabihin ng leverage. So, yun. Maraming salamat po sa panonood. Test video lang to. First video, actually. Add me on Facebook, facebook.com/mvpjeff.